ang madilim na kwento ng pinakamatalinong hari. Sa kasaysayan ng mga hari, iilan lamang ang kasing tanyag ni Haring Solomon. Hindi lang siya kinikilala bilang pinakamatalinong hari ng Israel, kundi isa rin sa pinakamayamang taong nabuhay sa mundo. Ngunit higit pa riyan, siya ang hari na nagtayo ng kauna-unahang templo sa Jerusalem. Isang tagumpay na nagpabago sa takbo ng pananampalataya ng Israel. Bagamat huling bahagi na ng buhay ni Haring David, unang binanggit si Solomon sa Biblia, sa katunayan, mahigit 300 beses pa rin lumitaw ang kanyang pangalan sa Lumang Tipan at hindi bababa sa 12 beses sa Bagong Tipan. Bukod pa rito, makikita rin ang kanyang pangalan sa mga sinaunang kasulatan at alamat ng mga Hudyo kung saan iniuugnay siya sa mahiwaga, minsan pa nga'y kaduda-dudang mga gawain, tulad ng di umano'y kapangyarihan niyang magpaamo ng mga demonyo. Pero sa video na ito, ang tunay na kwento ni Solomon ayon sa Biblia ang ating susundan. Kung gusto mo ang ganitong klase ng content, ay huwag kalimutang like ang video at mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bago naming uploads. Tara, at ating alamin ang tunay na kwento ni Solomon ayon sa Biblia. Sa mga hindi pamilyar, si Solomon ay anak ni David at Bathsheba, ang babaeng dating asawa ni Uriah. Ipinanganak si Solomon habang si David ay hari na sa Jerusalem. Tinawag din siyang Jedediah, ibig sabihin minamahal ng Panginoon. Naghari si Solomon ng humigit kumulang 40 years, mula bandang 971 hanggang 931 BC. Kaunti lang ang detalyeng alam natin tungkol sa kanyang kabataan. Pero kung pagbabatayan ang buhay pamilya ni David, lumaki si Solomon sa gitna ng tensyon dahil maraming asawa si David at kanya-kanyang agawan sa kapangyarihan ang mga anak niya. Isinilang sa panahon ng kaguluhan, si Solomon ay lumitaw sa gitna ng laban para sa trono. Matanda at mahina na si David noon nang si Absalom, isa sa mga anak niyang lalaki, ay nagtangkang agawin ang trono pero nabigo. Pagkatapos nito, si Adonijah naman ang nagpakilalang hari, sinuportahan pa ng general na si Joab at ng paring si Abiathar. Nagplano sila ng koronasyon para kay Adonijah. Pero nang malaman ito ni Bathsheba, propetang si Nathan at paring si Zadok, pinaalalahanan nila si David sa pangakong si Solomon ang dapat humalili sa kanya. Kaya agad ipinatawag ni David si Solomon at sa pamamagitan ni Zadok, pinahiran siya ng langis at opisyal na kinuronahang hari na ayon sa tantiyay wala pang 18 taong gulang noon. Nang mamatay si David, sinunod ni Solomon ang mga huling habilin ng ama. Agad niyang pinatibay ang kanyang posisyon, ipinapatay si Adonijah at Joab at pinalayas si Abiathar. Mula noon wala nang humamon sa kanyang pamumuno. Namana niya ang isang kahariang may lawak na halos 128,000 kilometro kuwadrado. Para mapabuti ang pamamahala, hinati niya ang Israel sa 12 distritong administratibo. Bawat distrito may nakatalagang opisyal na siyang tagapamahala at taga-supply ng pagkain para sa palasyo kada buwan. Sa ilalim ng pamumuno ni Solomon, naging mas organisado ang kaharian. Tinawag na mga prinsipi ang mga mataas na opisyal. Pinahusay din niya ang militar, nagpatayo ng mga kalsada, nagdagdag ng mga karwahe at kabalyero, at nagtayo ng mga kuta sa hangganan para protektahan ang mga rutang pangkalakalan. Ang kalakalan ang naging puso ng ekonomiya ni Solomon. Kinontrol niya ang mga rutang komersyal at nakipag-alyansa sa mga kapwa-hari, dahilan para dumagsa ang yaman sa Israel. Umabot sa puntong parang batong kalye na lang ang pilak sa dami at masagana rin ang kahoy na sedro. Nakipagkasundo siya kay Hiram, hari ng Tiro. Nagpapadala si Solomon kada taon ng 2,000 toneladang trigo at 400,000 litrong langis ng olive, kapalit ng mga kahoy at manggagawa. Bukod pa riyan, nagbebenta siya ng mga kabayo at karwahe sa mga taga-Ehipto at mga Heteo. Pero ang pinaka-lucrative na negosyo niya ay ang kalakalang pandagat
Umabot ang kanyang mga barko sa Red Sea, Arabian Sea at maging sa Indian Ocean. Hanggang sa misteryosong lugar na tinawag na Ophir. Kada biyahe, inaabot ng halos 3 taon, ngunit ang balik ay ginto, garing at iba't ibang mamahaling yaman. Sa lahat ng kanyang proyekto, walang hihigit sa templo ng Panginoon sa Jerusalem. Ito ang katuparan ng pangarap ni David na maipatayo ang bahay para sa Ark of the Covenant. Para dito, gumamit si Solomon ng sapilitang paggawa, una sa mga Kanaanita at kalaunay pati mga Israelita na naging sanhi ng galit ng mamamayan. Sa katunayan, pinatay si Adoniram, ang tagapangasiwa ng forced labor, bilang pagtutol ng bayan. Ang templo ay itinayo sa bundok Moria, ang lugar kung saan inihandog ni Abraham si Isaac at kung saan nagtayo si David ng altar. Nagsimula ang konstruksyon sa ika-4 na taon ng kanyang paghahari at natapos sa ika-11. Ginamitan ito ng ginto, kahoy na sedro at iba pang mamahaling materyales. Nang maihandog ito, ginawa ang isang engrandeng pagdiriwang at pag-aalay. Ngunit mas kilala si Solomon sa kanyang karunungan. Ayon sa aklat ng mga hari, nagpakita ang Diyos sa isang panaginip at tinanong si Solomon kung ano ang kanyang ninanais. Hindi kayamanan ang hiningi niya, kundi isang pusong marunong kumilala ng tama at mali. Pinakatanyag na kwento ng kanyang katalinuhan ay ang desisyong ginawa niya sa 2 inang nag-aangkin sa iisang sanggol. Iminungkahi ni Solomon na hatiin ang bata, pero ang tunay na ina, sa takot, ay nagkusang isuko ang sanggol para lang mailigtas ito. Dito nalaman ni Solomon kung sino ang tunay na ina. Bukod sa karunungan sa paghatol, si Solomon din ay manunulat. Siya ang pinaniniwalaang may akda ng karamihan sa mga kawikaan, Ecclesiastes, posibleng awit ni Solomon at ilang mga salmo. Isa siyang bihasa sa kaalaman tungkol sa kalikasan, mula sa puno hanggang hayop, ibon at isda. Dumayo sa Israel ang mga tao mula sa malalayong lugar upang humanga sa karunungan ni Solomon. Isa na rito ang reyna ng Sheba na nagdala ng mahirap na mga tanong na lahat ay nasagot ni Solomon. Iniwan niya ito na namangha at nagbigay ng mga regalo, kabilang ang mahigit 4 na toneladang ginto. Ngunit sa kabila ng lahat ng tagumpay, nagkamali si Solomon. Nagpataw siya ng mabigat na buwis at sa pilitang paggawa. Nagmahal siya sa maraming dayuhang babae, 700 asawa at 300 concubine. At dahil dito dinala niya sa Israel ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Sa kanyang katandaan, lumihis siya mula sa tunay na pagsamba sa Diyos. Ayon sa Biblia, nagalit ang Panginoon sa kanya. Ang lalaking pinakamatalino ay hindi naging matalino sa mga bagay ng Diyos. Ngunit dahil sa pag-ibig ng Diyos kay David, hindi agad inalis ang kaharian kay Solomon. Sa halip, mga kaaway ang pinahintulutang lumaban sa kanya, sina Hadad, Rezon at Jeroboam na siyang mangunguna sa paghihiwalay ng kaharian sa panahon ni Rehoboam, anak ni Solomon. Hindi malinaw sa Biblia kung paano namatay si Solomon, pero tila mapait ang wakas niya. Naiwan niya ang isang kahariang hati at marupok. Gayunman ang kanyang pamana ay hindi na mabubura. Siya ang haring nagtayo ng templo, nagangat sa Israel sa pandaigdigang entablado at nag-iwan ng karunungan sa anyo ng mga kasulatan ng Biblia. Tungkol sa mga alamat ng magic, demonyo at mga sinasabing lihim ni Solomon, wala itong basehan sa Biblia. Karamihan sa mga ito ay isinulat daan-daang taon pagkatapos ng panahon ni Solomon at itinuturing na katang-isip. At kung tanungin natin, ano ba talaga ang totoo tungkol kay Solomon? Ang sagot, nasa Biblia ang mahalagang katotohanan. At ang karangalan at karilagan ng kanyang kaharian ay larawan lamang ng isang mas dakilang hari na darating, ang Mesyas. Ayon sa aklat ng mga awit 72, may paparating na hari na magdadala ng katarungan, kapayapaan at walang hanggang kaharian. At siya ay walang iba kundi si Jesus. Ang buhay ni Solomon ay kwento ng matinding talino, tagumpay at karangyaan. Ngunit kasabay nito isa rin itong babala, dahil kahit ang pinakamatalinong tao sa lupa ay kayang maligaw kapag lumayo sa Diyos. Itinayo niya ang templo para sa Panginoon, pero sa huli nagtayo rin siya ng dambana para sa mga Diyos-Diyosan.
Nagsimula siya sa karunungan pero nagtapos sa kahinaan. At dito natin makikita ang mahalagang aral. Hindi sapat ang talino, hindi sapat ang kayamanan. Kahit ang pinakadakilang proyekto ay nawawalan ng saysay kung ang puso natin ay hindi tapat sa Diyos. Ang tunay na karunungan ay hindi lang matalas na pag-iisip. Ito'y pagsunod sa kalooban ng Diyos. Mas mahalaga sa Kanya ang isang pusong mapagpakumbaba kaysa sa isang trono na ginintuan. At sa huli, ang lahat ng bagay ay lilipas. Kayamanan, karangalan, kapangyarihan. Ngunit ang Diyos ay nananatili magpakailanman. Ikaw, saan mo inilalaan ang iyong talino, oras at puso? Tulad ni Solomon, may pagkakataon kang mag-iwan ng pamana. Pero siguraduhin mong ito'y pamana ng pananampalataya, hindi ng pagsisisi.